Ayun mga kababayan, kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon. Kung saan man po kayo ngayon, mag-ingat po kayo palagi. Lalong-lalo na sa mga DDS, mag-ingat kayo dyan, mga bobo yan. Mananabla ng buhay ang mga yan. So ngayon mga kababayan, maganda po ang ating balita, no? Yung ating i-share sa inyo ay patungkol po dito kay Congressman Bini Abante, na kung saan mga kababayan ay nakasaad po dito sa naturang news ng Pilipinas Today. Ayan, nakita nyo po sa screen. Ayan, nasa gilid ng ating screen. According po dito sa Pilipinas Today, actually hindi lang po Pilipinas Today ito mga kababayan ha, pati din po sa iba't ibang network at saka sa mga news outlet ay kalat na po ito. Ano nga po bang nangyari kay Congressman Bini Abante? So, Representative Bini Abante, nagbabalik kamara, no, according sa COMELEC. Opisyal na idiniklara ng Commission on Election ang pagkahalal bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Maynila si Congressman Bienvenido Bini Abante Jr. matapos ipawalang bisa ang sertifikasyon of candidacy ng kaniyang katunggali na nanalo sa May 12 election na si Luis Joey Oy or Chua Oy. Based sa desisyon na inilabas noong Hunyo 16, idiniklara ng COMELEC ang Second Division and Certificate of Candidacy or COC ni Joey Oy bilang void. So sa madaling salita, walang bisa. Dahilan upang maupo si Abante bilang kongresista ng Maynila ng 6th District. Ito ay sa kabila ng pagkapanalo ni Oy na umani ng 64,747 na boto kumpara kay Abante na 63,000. Ngayon naboto noong nakaraang May 12 midterm election. Si Abante ay naupo bilang kongresista noong 2019 at siya kabilang sa mga co-chairman ng House Quad Committee na nag-imbestiga ng di umano'y pagkasangkot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa extrajudicial killings or AGK sa libu-libong pinaghihinalaang drug personalities noong panahon ng war on drugs na ipinapatupad ng kanyang administrasyon. Sinabi ng COMELEC na maaari pang iapila ni Oy ang desisyon. Ngunit mga kababayan, ayan po sa gilid ng ating screen, idiniklara po no, na si Bini Abante daw po ay panalo at ang kadahilanan nga po ay naka-void po itong Certificate of Candidacy ni Luis Joey Oy ng 6th District, Members of House of Representative, District City of Manila. Itong si Congressman Bini Abante. Kung naalala nyo po mga kapabayan, nung nakaraan pong eleksyon, actually, hindi po si Congressman Joey Oy yung bumira kay Bini Abante. Bagkus ang bumira po ay si Sara Duterte. Ito po yung binababoy-baboy nga ni Sara. Kung naalala nyo po, sa ginawa ni Sara doon yung nakadila-dila itong si nakadila itong si Bini Abante na binira ni Sara. Ipakita ko po sa inyo dito mga kababayan na kung paano birahin ni Sara Duterte itong si Abante. At ngayon, Sara, kabahan ka na. Si Bini Abante nanalo. Patay ka. Andun pa yung anak niya, spokesperson. Tadta rin talaga kayo ng intriga niyan. Oo, nako. Bini Abante. Ito, binira ni Sara. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito po yun, Yan po yun. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Yan na, basta dila. Ha? Ay, nako, mga bata. Anong tawag niyan? Walang respeto. Kahit natalo sa boto, pwede pang manalo basta ma-disqualify lang ang nanalong kalaban. Formal nang idineklara ng second. Kanina siya walang respeto? Sa inyo. Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman naambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo at para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Sara Duterte nga po, Kahit So, natalo po sa yun, boto, pwede pang manalo. Hindi po ako magmumura. Siya po yun mga kababayan. Nakita nyo po.
kung paano po birahin ni Sara si Congressman Bini Abante. At galit na galit nga yung anak ni Congressman na si Princess Abante. Ngayon ay naging spokesperson ng Congress si Princess Abante. Kaya naku, Sara, kabahan ka na. 'Di ba? Yung mga sinisiraan mo, naalala mo yung binibueltahan mo sa sorte, no, sa Maynila, sa 6th District, si Bini Abante, binira mo. Ngayon, i-declared ng COMELEC na void ang COC ni Congressman Uy at si Abante ang nanalo. Paano yan, Sara? Maghihiganti talaga to si Pastor. Ewan ko lang kung si Pastor ay sundin niya ang kanyang nararamdaman o sundin niya ang utos ng Diyos. Kasi kung sundin niya ang utos ng Diyos, magpakumbaba ang Pastor. Kung ako ba naman, kung susundin ko ang Diyos, okay lang. Pero kung araw-arawin ka namang babuyin, ay makalimutan ko siguro na may Diyos. Di ba? So yun po mga kababayan, klarong-klaro naman po at idiniklara po ng COMELEC na si Congressman Bini Abante pa rin ang panalo ng 6th District. Paano yan, Sara? Parang pumalpak yata. Parang nagkandalitsi-litsi yata. Yung sa naman sa Batangas, si Congressman Jinky Luistro, hindi mo rin natalo. Siniraan mo din doon patungkol sa law firm. In the end, si Jinky Luistro pa rin yung nananalo. Nako. Kumusta ka na ngayon? Sara, yung EG Kinidigong, matuloy-tuloy ito kasi panalo si Bini Abante. Naku po, mga kababayan, ala ka, parang, naku mga DDS, iiyak naman mga DDS dito, sasabihin na naman, number 1, ito unahan ko na kayo mga kababayan. Alam nyo, number 1 sabihin ng mga DDS dito, binayaran na naman ng COMELEC. Gano'n naman, sino ba namang, sabi ni Digong. Unang-una, reaksyon nito ng mga DDS, binayaran na naman ang COMELEC. Magkano ka ba COMELEC? Gagano na naman yan sila. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Isa lang sasabihin nito, mga bobo, tanga-tanga, inutil ang paslupa, pangit, uto-uto, at mga mahihirap na supporter ni Sara, mga tinatawag lang DDS. Sasabihin na naman nila, magkano ka ba COMELEC? Bayad na naman ang COMELEC. Ganyan din sila. Hindi sila nag-iisip. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ay kawawa. Alam nyo, kung i-compare natin COMELEC at AI, mas paniwalaan ko yung COMELEC kaysa sa AI . Diba? Kasi sa AI, minsan nang napahiya yung mayor at senador niyan. Nakampi kay Wait lang po. So, yun nga mga kababayan. Yun nga ang sinasabi ko. Nako, kabahan na kayo. Kasi bakit? Hindi kasi, actually mga kababayan, meron nga tayong kasabihan na hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ngayon, nakita nyo naman na kakapasok lang na balita. Good news ito para sa Kamara na kung saan yung isa sa miyembro ng Quad Committee na isa sa nag-imbestiga sa extrajudicial killing si Duterte ay natalo nga, di umano, ngunit ngayon ay hinihalal, no, at diniklarang panalo. So, tuloy ang Tri-Committee 2.0 or Quad Committee 2.0 ni Barbers, ni Abante at kung sino pa yung mga nasa committee ng Kongreso na nag-iimbestiga at sa nagbubukas nga nitong issue sa extrajudicial killings ni Digonggong. So klarong-klaro po mga kababayan na diniklara po na panalo si Congressman Bienvenido Bini Abante na tatay ni Princess Abante na kung saan bumibira kay Sara Duterte. Kabahan ka na, Inday. So yun na, father and daughter tandem ito ngayon mga kababayan. So maraming salamat at yun lang po yung ating update. Kabahan ka na, Inday.